Sa kwento tungkol sa dalawang magkapatid na si Martha at Mary, ay dito po natin makikita na kahit anong sipag po natin, kung ito po ay sa mga makamundong bagay na napapabayaan na po ang ating relasyon sa Diyos, ay hindi po ito kalugod-lugod sa Diyos. Dapat po palaging inuuna ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ang katwiran nito bago ang kahit ano pong bagay. Yun po ang sinabi sa Mateo 6:33. Sa pakikinig o pag-aaral sa mga salita ng Diyos ay atin siyang nakikilala. Dahil sa pakikinig sa mga salita ng Diyos, tayo ay nakikilala ng Diyos na tayo ay sa Kanya. Kaya nga po sabi niya sa 1:8-47, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Mateo 12:50, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Dahil sa ating pakikinig sa mga salita ng Diyos, doon pa lamang po tayo maituturing na mga anak ng Diyos o kapatid ni Kristo. Dahil sa pakikinig sa mga salita ng Diyos, tayo po ay maituturing na mga kamag-anak ni Jesucristo at ng Diyos Ama. Sa Lucas 11:28, datapwat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng mga salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Napakabuti po ng Diyos sa atin dahil kahit na meron pa po tayong mga hindi mabubuting ugali, ay tinanggap na po niya tayo. Ngunit umaasa po siya na tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral sa mga salita niya para tayo po ay mabago. 1 Peter 1:23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Gusto po niya na sa pakikinig natin ng mga salita niya ay mabago po tayo. Dahil kapag hindi po tayo mabago, spiritual, sa pag-uugali, sa puso, sa isip, at sa ating mga ginagawa, ay hindi po tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Kaya nga po sa John 3:3, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang pagiging born again po ay pagbabago na nag-uumpisa sa puso, sa isip, at sa gawa. At nangyayari lamang po yun kung nakikinig o nag-aaral po tayo sa mga salita ng Diyos. Sabi po sa Proverbs 1:23, turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Hindi po ang mga kwento-kwento ng ibang tao na tungkol sa mga buhay-buhay nila o buhay ng ibang tao o mga pinapanood nating mga pelikula o yung mga pinapanood natin sa internet ang makapagpagbago po sa atin spiritual o makapagpa-born again sa atin, kundi ang mga salita ng Diyos. Kahit ano pong church, relihiyon, basta nag-aaral ng salita ng Diyos at itinuturo po nilang sundin ang Diyos, sundin ang mga salita ng Diyos, ay maaari pong maging born again ang isang tao. Kapag ito po ay nabago sa puso, sa isip, at sa gawa dahil sa mga salita ng Diyos. Ano po ang koneksyon ng aking sinasabi sa kwento ng magkapatid na Martha at Mary? Sinabi po sa Lucas 10:38, at isang babaeng nagngangalang Martha ay tinanggap siya sa kanyang bahay. Si Martha po ay tinanggap niya si Jesucristo pero sa pisikal lamang. Yung physical being ni Jesucristo ang kanyang tinanggap. Kaya nga po niya pinaghahanda ng makakain para sa pisikal. Ngunit si Maria ay tinanggap niya spiritual at pisikal si Jesucristo.
Higit sa lahat, tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo spiritually. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa John 6:63 na ang kanyang mga salita ay pawang espiritu at buhay. Marami po ang Kristiyano na katulad ni Marta na tinatanggap lamang ang katawang pisikal ni Hesukristo, ngunit hindi ang kanyang mga salita. Sinabi po sa Juan 12:48, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Dalawa po ang ating kailangang tanggapin. Yung nagkatawang tao siya dahil siya ay inutusan ng Diyos at niligtas niya tayo, at tanggapin din natin ang kanyang mga salita dahil yun ang dahilan kung bakit siya ay isinugo ng Diyos upang sabihin sa atin kung ano yung mga gusto ng Diyos na sabihin sa atin. Sa Juan 17:7, ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo, sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Kailangan po nating tanggapin ang mga salita ng Diyos dahil ang mga salita lang ng Diyos ang nakakapagligtas sa ating kaluluwa. Sinabi po yan sa James 1:21. Dahil kung tinanggap lamang po natin na ang Panginoong Hesukristo ay sinugo ng Diyos at nagkatawang tao pero hindi po natin tinatanggap ang kanyang mga pananalita, ay tayo rin ay hahatulan ng kanyang mga salita pagdating ng araw. Juan 12:48, ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Dahil nga po, ang salita ng Diyos ay siya rin si Kristo sa espiritual. Kaya nga po sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya po ang katotohanan. Siya po ang word of life. Sabi sa 1 John 1:1. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang sabihin sa atin kung ano man yung mga gusto niyang sabihin sa atin dahil ang anak lamang ang nakasalumuha ng Diyos Ama at nakarinig, nakakita sa Diyos Ama. Hindi maaari ang isang ordinaryong tao na humarap sa Diyos Ama dahil maari po niya itong ikamatay. Kahit ano pong sipag natin, kung ang kasipagan po ay nakatuon lamang sa mga bagay na nandito sa mundo, ay hindi po ikagagalak ng Diyos Ama. Kahit po anong sipag ng anak natin o galing niya sa pagsayaw o pagkanta, kung hindi naman po nakikinig o sumusunod sa atin, ay hindi po nakakatuwa dahil alam ng magulang na ito ay malamang na mapapahamak. Ganon din po ang Diyos Ama. Kapag hindi po tayo nakikinig at sumusunod sa Kanya, ay alam niya na tayo ay napupunta sa kapahamakan. Sinabi ni Hesukristo kay Marta ay naiisip siguro natin na masama ang loob ng Panginoong Hesukristo o hindi niya mahal si Marta. Minsan po ay nami-misinterpret po natin ang mga salita ng Diyos na porket tayo ay nasasabihan ay akala natin na galit na ang Diyos o hindi tayo minamahal ng Diyos. Ang salita ng Diyos, sabi sa 2 Timothy 3:16-17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Tunay nga po na nagmamahal at nagmamalasakit ang Panginoong Hesukristo kay Marta. Kaya nga po niya ito
pinagsabihan at nang sa ganon ay piliin din niya ang mabuti at magaling na parte ng paglilingkod sa Diyos, na dapat ay unahin niya muna ang mga bagay na makalangit upang siya ay hindi maiwan. Hindi nais ng Diyos na tayo ay maiwanan ng barko katulad nung time ni Noah. Kaya nga po dapat ay gawin natin yung ating makakaya upang makasunod sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aaral o pakikinig sa mga salita niya.